Bayan, ang sunod. Ito po. Nanganganib po ang posisyon ni House Speaker Martin Romualdez ngayon, mga kababayan. Bakit? Kasi may ugong-ugong po sa Kongreso or sa House of Representatives na baka daw magkakaroon ng kudita katulad sa nangyari kay Chis Escudero sa Senado na nakudita si Chis Escudero at na forthwith na palitan ni Senate President na ngayon si Senator Tito Soto. At nangyari din kay Blue Ribbon Chairperson Marcoleta na napalitan din ni Ping Lacson. So, nanganganib po mga kababayan ang posisyon ni Martin Romualdez na baka mapalitan ito either kay Albi Benitez or kay presidential son Sandro Marcos na isang majority leader ng House of Representatives. So ito po mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo ang naturang balita na kung saan i-share ko po sa inyo at wait lang ha, mga kababayan. Wait lang ha, mga kababayan. Ito po. Pakita ko sa inyo mga kababayan kasi nahihirapan po. At nanganganib. Naku, na makudita. Ito na nga ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Nanganganib na makudita. Ito po ay mula sa Billionaire News. Wait lang po Ang mga kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez sa issue ng umano'y posibleng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ang ibang kongresista naman iba-iba ang pahayag. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante live mula sa Batasang Pambansa. Nako. Hi Mavic, may posibilidad nga ba talaga na mapalitan si Speaker Romualdez? Corina, tila ayaw pahuli ng Kamara sa Senado matapos na umugong dito sa Kongreso ang umano'y pagpapalit din ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Please raise your right hand and repeat. Matapos ang forthwith na kudita sa Senado na muling nagbalik kay Senator Tito Soto bilang Senate President at sa gitna ng pagkakadawit sa ilang mambabata sa flood control scandal, tila namimiligro na rin daw ang palitan sa liderato ng Kamara. Umuugong na posibleng sumunod na palitan si House Speaker Martin Romualdez matapos kaladkarin ng isa sa mga contractor sa issue. Binanggit kasi siya ni Curly Discaya sa Senado na umano'y kasama sa nakikinabang sa kitaan sa mga proyekto sa DPWH. Pero sa pagdinig ng Kamara, binawi ni Curly ang pahayag niya sa Senado. Gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldi ko na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Wala raw Nagugulat ako ngayon mga kababayan na bakit nag-iba na ang ihip ni Curly Discaya na ang sabi niya humihingi daw ng kickback sa kanya si House Speaker at saka si Saldico. Bakit ngayon biglang kabig at sinabi niya baka House Speaker ay baka ginamit ka lang itong mga politiko na nanghihingi ng kickback sa amin? Bakit nag-iba? Tanong ko lang. Bakit nag-iba? Kulang bang script ni Boy 2K? Continue. araw siyang koneksyon kay Romualdez. Pinagbasehan lang daw ni Discaya ang mga kausap niyang politiko na humihingi ng parte umano ni Romualdez sa proyekto. Pero ang tanong, sapat na nga ba itong dahilan para magbago ang liderato sa Kamara? Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, noong isang linggo pa raw may mga nagtatanong na sa kanya kung may sapat na numero para mapatalsik na ng tuluyan si Romualdez. Nagrinig nyo ha? Si Nabutas Representative Toby Tiangco pala. Marami na daw nagtatanong sa kanya. Mga kababayan. Marami na daw nagtatanong kung ilan. Meron na daw nagtatanong na ilan na daw ang numero or sapat na ba daw ang numero, no? Mga kababayan na para mapalitan or mapatalsik si Romualdez. Ito, gusto ko lang reaksyonan. Congressman Toby Tiangco, huwag ka na mangarap maging House Speaker. Huwag ka na mangarap. Si Romualdez nga naging House Speaker yan dahil presidente si Marcos. Pero kung hindi presidente si Marcos, hindi magiging House Speaker yan. Mark my word. Huwag ka nang mangarap maging House Speaker. Kung meron mang ipapalit na House Speaker dyan, mas piliin ko si Albi Benitez or si Sandro Marcos kaysa sa'yo.
take note, si Martin Romualdez hindi magiging House Speaker yan kung hindi niya pinsan si Bongbong Marcos Jr. Bakit? Ikaw ba naman? Malamang sa malamang, kung ikaw tatakbong House Speaker, talagang iboboto kita kasi pinsan mo presidente. Kung meron kaming pangangailangan sa aming constituent sa aming lugar, mabilis kang makalapit sa Pangulo. Bakit? Kasi House Speaker natin, pinsan ng Pangulo. Ngayon, sa tingin nyo, kung hindi pinsan ng Pangulo, si House Speaker Martin Romualdez, magiging House Speaker yan? Hindi. It because of the influence. Bakit? Ang iniisip kasi mga congressman, iboto natin to. Gawin natin House Speaker. Bakit? Kongresista naman siya, matalino naman siya. So, mabilis siya na makalapit ng tulong sa ating Pangulo kasi bakit? Pinsan siya. Pinsan niyang buo. Di ba? Yun ang katotohanan. Pero sa tingin nyo, kung hindi, pinsan ni Romualdez si Marcos, sa tingin nyo magiging House Speaker yan? Hindi. Kung meron man akong pipiliin bigalang House Speaker, si Sandro na lang. At least kung may hihingiin man tayo na tulong sa pamamagitan ng ating House Speaker, at least tatay niya yun. Diba? Ang bilis lang makalapit. Maliban na lang kung itakwil siya, pagiging Marcos, si Sandro, hindi siya makalapit sa tatay niya. Yeah? Pero kung kay Toby Chanco, sa ganyan na pinuputak sa bunganga mo, sa ganyan na lumalabas sa bunganga mo, hindi ka mananalo. Bakit? Ang dami na pong mga politician na kada eleksyon na lang ang lakas kumuda. Ang dami na pong mga politician na kada eleksyon na lang ang lakas manira. Anong nangyayari? Nananalo? Hindi. Tignan mo si Sara. Inikot ang Metro Manila. District 1 to 6. Kinampanya niya. District 2. Nanalo ba manok niya? Hindi. District 6. Nanalo ba manok niya? Hindi. District ni Chua. Nanalo ba manok niya? Hindi. Pumunta ng Batangas, siniraan si Luistro, Jinky. Nanalo ba? Hindi rin. Si Jinky Luistro pa rin, ang congresswoman. Di ba? Gusto mo maging House Speaker, gumawa ka na maganda. Hindi yung, gusto mo pala maging House Speaker, kuda ka ng kuda. Feeling ka smart, feeling intelligent. Pero pag tinanong, ano bang nagawa mo sa constituent mo at sa distrito mo? Nga. Gagawin kitang House Speaker, pero yung baha doon sa inyo, hindi mo maresolba. Gagawin kitang House Speaker, tapos yung basura mo doon, tambak-tambak, harap pa mismo ng paaralan. Estudyante, araw, gabi, tanghali, hapon, langhap, basura. Hindi mo nga masolusyonan yan eh. Tapos mag-House Speaker ka pa? Paano? Sige, anong collateral ang makukuha ng mga kongresista para iboto ka? Kung mismong ang lugar mo, ang mga constituent mo nagrereklamo sa iyo. Bakit? Congressman nga namin, binaha kami, wala nga nangyari. Basura nga dito, tambak na, walang nangyari. Iboboto ka ba? Iboboto ka ba? Yun ang problema eh. Tapos ngayon, eto na nga nangyari mga kababayan. Nanganganib. Baka daw makudita ang Kongreso at mapatalsik daw sa pwesto si Romualdez. Ng mga diskaya ang ilang kongresista sa anomalya. Sa panayam ng Billionaire News Channel sa ilang mambabatas, may mga nagkumpirma at may mga nag-deny sa isyong ito. Sa isang text message, sinabi ni Negros Occidental 3rd District Albi Benitez na public office is a public trust. Sinundan niya ito ng isa pang text message, kung wala ng tiwala, dapat na niyang umalis. Isa si Benitez sa sinasabing contender sa pagka-speaker, bukod pa kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Pero kung si Tiangco ang tatanungin, hindi lang daw dapat speakership ang palitan, kundi ang buong liderato ng Kamara. Maging si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kinumpirma niyang matagal nang may nangyayaring gapangan sa pagbabago ng House leadership. Pero inamin niyang wala pang kumakausap sa kanya. Todo iwas naman sa issue ang mga kaalyado ni Romualdez, gaya ni Deputy Speaker J.J. Suarez, na ilang beses niyang sinabing walang ganitong issue at hindi anya mangyayari ito. Sa totoo lang, kung si Toby Chanco man ang nasa likod nito, palipatin mo muna yung 80% na bumoto kay Romualdez sa'yo.
Ang problema yan, kung gusto man napalitan ng mga kongresista ang House Speaker na si Martin, wala silang ibang pipiliin dyan si Sandro. Bakit? Kaya nga nila binuto si Martin dahil malapit sa presidente. Kaya nga nila ibinuto yan kasi nga mabilis makahingi ng tulong kung kailangan nila ng tulong kasi presidente ba naman pinsan. Ngayon kung papipiliin ka, ikaw si Sandro si Benitez, piliin na makongresista si Sandro kasi tatay na niya yan mismo. Pinili nga nila yung pinsan lang, yung anak pa kaya. Kung wala naman si Sandro, kung si Benitez man at ikaw, mas piliin ng taong bayan si Benitez. Bakit? Kilala si Benitez. Tahimik lang. Parang si Mark lang yan. Si Mark, tahimik lang. Diba? So yun lang, mga kababayan. Wala na ako ibang sasabihin. So ito yung sunod, mga kababayan. Ay, Diyos ko. Diskaya couple. Curly and